Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Ilang magkakamag-anak na namatay sa nangyaring pagguho sa gisadsurong magkakasamang nakaburol. Mahigit 10 bahay at kalsada nasira matapos ang naitalang landslide sa San Fernando City, La Union. Sektor ng agrikultura, isa sa mga tututukan ng LGU matapos ideklara ang state of calamity sa bayan ng Mangaldan. At relief operation sa mga binahang residente, puspusan. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Nakaburol na ngayon ang 7 magkakaanak o magkakamag-anak na nasawi sa pagguho sa Baguio City. Nakatutok, CJ Torida. Nakaburol na ngayon sa isang kapilya ang 7 sa 10 nasawi sa pagguho sa gisadsurong Baguio City. Puno ng pagpalahaw ng mga nagluluksang kaanak. 3 henerasyon ng isang angkan ang nawala, kabilang ang 5 bata. 2 taong gulang lang ang pinakabata na natagpuan kasama ng kanyang ina. Hindi naman nasayang ang pagpupursige ng rescuer, lalo't may 3 residenteng na-recover ng buhay sa trahedya. Pero hindi pa rin nito mapapawi ang lungkot para sa mga pumanaw at ang takot na naiwan sa mga nakaligtas. May umugong, parang binubuhat niya yung bubong. Sabi ng manugang ko, "Mama, likas na tayo, Mama." Sumunod yung manugang ko, nag-abot na lang kami ng mga bata. Kasabay ng paglulugsa ang paglisan sa lugar kung saan buong buhay na nagpundar ang marami. Mahirap mapanatag kahit maayos sila ngayon sa evacuation center. Meron po, hindi mo masasabi ma'am kasi hindi natin alam ang sitwasyon ma'am. Baka pagising mo. Yes ma'am, kasi opo, nandun na po lahat. Ang inisip ko po, yung aming kabuhayan. Ang isang challenge din po dyan is magkagamitan din nila yung security ng properties niya. Kaya whenever we do the forced evacuation, we assure them na we're going to secure yung mga properties just so to convince them that to go to the evacuation area. Kasama sa mga inilikas ang isang lolang bedridden na at isang buwang gulang na sanggol. Ninenervous po nung narinig ko po yun. Dahil sa masamang panahon, nagkakasakit na ang ilan. Kaya namamahagi ng gamot ang City Hall. Patuloy na umaapela ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas na lalo't patuloy na nakararanas ng pag-uulan ang lungsod. Ngayon, nagdala tayo ng pauna na financial assistance. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. CJ Torida, One North Central Luzon. Patuloy pa rin ang nararanasang baha sa Dagupan City na pinalala pa ng high tide. Kaya naman puspusan na rin ang relief operations sa mga binahang residente. Nakatutok, live, si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, maraming pamilya pa rin ang nanunuluyan sa mga evacuation center dito sa Dagupan City dahil pa rin sa nararanasan na pagbaha. Bagamat nasisilayan na ang araw at pabugso-bugso na lang ang ulan, kitang-kita pa rin ang epekto ng sama ng panahon sa Dagupan City. Sa sentro ng Kalakalan, hanggang tuhod pa rin ang antas ng baha na pinalalala ng high tide. Binahari ng ilang establishmento, hirap sa pag-usad ang mga sasakyan. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na catch basin ang Dagupan City pagdating ng tag-ulan. 2 araw matapos isailalim sa state of calamity ang Dagupan City,
Ganito pa rin ang sitwasyon sa halos lahat ng lugar dito sa syudad. Binabaha pa rin ang ilan sa mga pangunahing kalsada at hirap sa paghahanap buhay ang ilang mga mamamayan. Ngunit maliban sa transportasyon at kabuhayan, apektado ang lahat ng sektor dito sa lipunan. Maraming pamilya ang nananatili sa evacuation center, kabilang sina Crispin na lumikas na rin matapos abutan ng baha ang kanilang bahay sa Barangay Lasip Grande. Kasi medyo mahirap din po kasi dito, lalo na pag madaming tao, halos di makatulog yung bata. Malalim na po sa amin, ma'am, lagpas tao po. Puspusan na ang pamimigay ng tulong sa mga apektadong residente. Tuloy-tuloy ang relief operation sa Barangay Herrero Perez. 70 pamilya rito ang nasa evacuation center. Tulad nito, may bigayan tayo ng mga relief goods and busy rin ang mga barangay officials natin na kumukuha ng mga pangalan ng mga natin constituent, tapos yung lahat ng affected area pinupuntahan namin. Malaki. Sa kalamidad, walang trabaho. Sana wala na sanang para makatrabaho na naman, balik-kulik na naman. Chris, dito sa kinatatayuan ko sa Barangay Karanglaan, Dagupan City ay nararanasan pa rin ang below the knee level na tubig baha. Kaya naman alalay yung mga dumadaan dito na light vehicles. Umaasa ang mga residente na sana sa mga susunod na araw ay humupa na rin itong tubig baha. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Umakyat na sa 21 ang bilang ng mga nasawi sa pinagsamang epekto ng nagdaang bagyong Luis at Maymay, pati na rin ang hanging habagat. Subject for validation ang bilang ng mga nasawi batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC kaninang umaga. 10 naman ang kumpirmadong sugatan, habang 4 ang for validation. For validation din ang isang naiulat na nawawala. Mahigit 800,000 ang pamilyang apektado ng masamang panahon. Tinatayang nasa mahigit naman sa 2 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura, habang nasa mahigit sa 100 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Dahil sa nararanasang baha, mahigit sa 1,000 individual sa Kalasyaw, Pangasinan ang nananatili pa rin sa evacuation center. Naritong report. Sa pinakahuling tala ng MDRRMO, nasa 349 pamilya katumbas ng 1,386 na individual ang nananatili sa mga evacuation center sa Kalasyaw, Pangasinan. Pinakamarami rito ang mga dinala sa Kalasyaw Sports Complex na umabot sa 264 pamilya katumbas ng 968 na individual. Bukod sa Kalasyaw Sports Complex, ginamit din na evacuation center ang ilang barangay hall, barangay chapel at paaralan. Patuloy ang relief operation ng lokal na pamahalaan ng Kalasyaw, Pangasinan sa mga residenteng labis na naapektuhan ng pagbaha na dulot ng nararanasang habagat. Nagtungo kanina ang mga otoridad sa Barangay Lasip na isa sa mga pinakamatinding binaha sa bayan. Lagpas tao ang pinakamataas na antas ng baha sa barangay. Bukod sa bigas, binigyan din ng bangus ang mga residente. Hindi na raw problema ni Aling Marita ang kanilang hapunan. Makakatulong din po ito sa panghapunan po mamaya. Thank you po. We have 21 barangays affected. Natapos na po namin ang 16 ngayon. Ngayong umaga po ay matatapos po natin lahat ng barangays na naapektuhan po. Until tomorrow, matapos po tayo hanggang second wave po ng relief operations po natin. Patuloy na minomonitor ang Marusay River na nasa spilling level. Samantala, 11 paaralan sa bayan ang nakararanas ng baha dahil sa epekto ng habagat. Gagawa po tayo ng executive order na sinususpindi po natin yung face-to-face classes, but we are encouraging all the schools to switch into other modalities. Mag-online classes muna sila. Tutulong umano ang lokal na pamahalaan sa paglilinis at pag-aayos ng mga eskwelahan kapag humupa na ang baha. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang isang babae matapos ma-stroke habang nakasakay sa bus sa Binmalay, Pangasinan. Nakaalerto, Jasmine Gabriel Galban. Hindi matanggap ng pamilya ang sinapit ng 39 anyos na ginang na nasawi matapos ma-stroke habang nakasakay sa bus na biyaheng Dagupan City. Galing Linggay ng biktimang si Jerilyn Castillo kasama ang minor de edad na anak at pabalik na sa Dagupan nang mangyaring insidente.
Papunta sana sila sa ospital upang bisitahin ng kaanak, pero bigla nawala ng malay ang ginang at natumba. Dinala ng driver ng bus ang biktima sa pagamutan, pero hindi na umabot ng buhay. What happened is that doon siya natapat sa barangay Nagilayan. May nearest hospital tayo doon. Dinala nila doon. Immediately may mga attending doctors naman tayo doon sa emergency. Kwento ng ama ng biktima, Sabado ng hapon, nang bumisita ang anak sa kanilang bahay sa Lingayen. Linggo ng umaga, idinadaing daw niyang masamang pakiramdam. Sabi na masakit yung katawan niya. Kinakain ko ng gamo. Tapos umuwi ako na pa, sabi niya. Di umuwi na. Lumalabas sa resulta ng post-mortem examination na fatal arrhythmia, cardioembolic stroke at thyrotoxic crisis and grave disease ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sa amin sa PNP, of course, we will conduct investigation. Pinatawag namin yung driver at saka yung pwedeng witness nila for initial investigation. Wala naman tayong nalaman na something na foul play. Nananawagan ng tulong pinansyal ang mga naiwang kaanak para sa pagpapalibing sa biktima. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Isa sa mga tututukan ang sektor ng agrikultura matapos ideklara ang state of calamity sa bayan ng Mangaldan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, malawak ang assessment pa rin na ginagawa ng Agriculture Office para mamonitor ang mga pananim na palay at maging mga high-value crops sa bayan ng Mangaldan. Nalubog sa baha ang ilang palayan sa Mangaldan, Pangasinan. Bunsod ito ng pag-uulan na epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa Barangay Alitaya, nagmistulang ilog na ang mga palayan. Halos hindi na makita mga pananim na palay. Si Tatay Rodolfo nanghihinayang sa malaking lugi dahil nalubog sa baha ang kanyang mga pananim. Nangangamba siyang tuluyan ng mabulok ang mga tanim kapag hindi pa rin sisikat ang araw. Pag tuloy-tuloy, tsak talagang maapektuhan, malulubog. Kaya diyan kami na naman maghihirap na magsasaka kung talagang ito hindi titigil sa pag-ulan. Sa tala ng LGU, umabot na sa 40% ang dami sa sektor ng agrikultura. 76% sa kabuang bilang ng mga residente sa bayan ang lubos na apektado ng pagbaha. Kaya kahapon, idiniklara na ang state of calamity sa bayan. Mas madali nang gamitin ang pondo na nakalaan for emergency purposes, specifically para mas mabilis na pagbibigay ng relief, ang rehabilitasyon ng mga bahay, ang crops, agriculture. Tiniyak naman ng LGU na makatatanggap ng tulong ang mga nasalanta ng bagyo at hagupit ng habagat. Chris, sa initial damages na report sa lokal na pamahalaan, aabot na sa 13.5 million pesos ang damages sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki dyan ang sa palay na aabot sa mahigit 12 million pesos. Samantala, matapos nga na maisailalim sa state of calamity, ang bayan ng Mangaldan ay asahan daw ang tulong na ipamamahagi sa mga apektadong magsasaka sa bayan ng Mangaldan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isinailalim na rin sa state of calamity ang Pampanga dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Layo ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon sa pangangailangan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. Sa tala ng MDRRMO, 297 na barangay mula sa 17 LGU ang nakararanas ng baha. Asahan pa raw ang pagtaas ng antas ng baha, partikular sa mga lugar sa ika-4 na distrito dahil sa pagbaba ng tubig mula sa karatig probinsya. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga nasa flood-prone area, na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang mga abiso mula sa lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya. Pasintabi po mga kapuso, ilang evacuees ang tinatamaan na ng alipunga dahil sa paglusong sa baha. Tutukan sa report.
Madalas lumusong sa baha si Mark tuwing umuwi sa kanilang bahay sa Barangay Tapuac, Dagupan City. Nakakaligtaan daw niyang magsuot ng bota minsan kaya nakararanas siya ng sintomas ng alipunga ngayon. Isa si Mark sa mga lumikas sa evacuation center dahil sa nararanasang baha sa lungsod. Mag-uumpisa pa, parang nag-uumpisa lang sa akin kasi Makati na eh. Siyempre, itong baha na to eh. Hindi natin maiwasan pag... Buti na lang daw at may mga gamot sa evacuation center. May mga gamot para sa alipunga, leptospirosis at iba pang sakit na nakukuha sa baha. Sa ating mga health center, meron din po silang binibigay na post-exposure prophylaxis. Antibiotic po ito na tinatawag nating doxycycline. Pero dahil ito po ay isang antibiotic, kinakailangan po ng konsulta ng doktor. Mahigpit din na minomonitor ng Health Authority ang kaso ng leptospirosis ngayong tag-ulan. Kung hindi naman po talaga may iwasan na lumusong dahil mayroon po tayong trabaho or may gagawin, ang payo po ng Department of Health ay magsuot po ng mga proteksyon. So maaari po tayong magsuot ng botas. Sa Barangay Maluwad, may isolation rooms para sa mga evacuee na tinatamaan ng anumang sakit. Hinihiwalay po namin ngayon yung mga nakikita naming nilalagnat. So far kahapon may mga gumaling na. At saka hindi natin maiwasan yung mga bata, naglalaro sa ulan. Hanggat hindi pa natatapos yung high tide, kasi yung isa na nagpapataas abot pa rin yung kanilang mga higaan, so hindi pa sila lumalabas. Patuloy ang monitoring sa mga evacuee na may sakit upang maiwasan ang hawaan. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. 11 bahay ang nasira matapos ang naitalang landslide sa San Fernando City, La Union. Narito ang report. Halos 6 na taong pinag-ipunan ng dating OFW na si Rizaldo upang maipatayo ang kanilang bahay sa barangay Nagyubuyuban, San Fernando City, La Union. Pero sa isang iglap, nasirang ipinundar na bahay matapos magkaroon ng landslide sa lugar. Masakit naman para sa akin na ganyan ang nangyari. Biglang nawala yung bahay. Pinag-anuan ko pa sa ibang bansa yan. Mag-aalas 9:30 ng umaga kahapon nang maitala ang pagguho ng lupa sa Purok 5. Almost 1 week na dire-diretso yung ulan. Medyo lumambot na yung lupa. Bumigay na yung lupa kaya nagkaroon ng landslide. Lumubog at nagkabitak-bitak ang kalsada. Kabuo ang 11 bahay ang nasira sa landslide. Wala namang nasaktan sa insidente. Kabuo ang 15 pamilyang apektado. Siyempre ang takot na takot kami. Hindi ko alam kung anong gawin ko pero sabi ko sana ikaw na lang. Apo Diyos, mangisalakan kada kami. Agad nagsagawa ng inspeksyon ng lokal na pamahalaan. Inilikas sa evacuation center ang mga apektadong residente at mga nakatira malapit sa pinangyarihan ng landslide. Yung sa mga experts po dito sa field na to, ipapaano po natin, papatignan po natin tong area para masigurado po natin na yung kaligtasan po ng atin pong mga residente dito. Lumalabas na bago pang landslide ay may mga nitala ng pagbitak ng kalsada dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, bunsod na nagdaang mga bagyo at nararanasang habagat. Repair media kalsada ito nagkrakla ang mama. May ti DPWH pa natin na rin pag nanti tanong makalasat ti Porhuel. Patuloy na nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon sa lugar. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Nagkabitak-bitak naman ang kalsada sa Atok, Benguet kasunod ng malalakas na ulan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Joel Fernandez. Hindi lang landslide at pagbaha ang nararanasan sa Benguet dahil sa masamang panahon. Isang kalsada sa Atok ang nagkabitak-bitak. Kita sa video ang malalaking bitak sa daan kasunod ng walang tigil na ulan. Nitong Lunes ng hapon nang tuluyan daw gumuho ang kalsada. Ang nasabing daan ay ginagamit patungo sa sikat na pasyalan sa Atok, Benguet. Sa Burgos, Ilocos Sur naman, bumigay at nasira ang isang tulay. Isinara ito sa mga residente at motorista dahil na rin sa panganib ng lalong pagtaas ng ilog. Isinailalim na ang bayan ng Kalumpit, Bulacan sa state of calamity. Inirekomenda ng MDRRMC ang hakbang na ito para mapabilis ang pagtugon sa mga nasalanta ng baha, gaya ng relief, rescue, evacuation at recovery efforts. Sa gitna ng pagbaha, itinuloy ng isang pamilya sa Hagonoy, Bulacan ang libing ng kanilang kaanak. Para maitawid sa lampas tuhod na baha, isinakay sa bangka ang kabaong. Tulong-tulong dyan ng ilang residente at kaanak hanggang sa maisakay ito sa truck. Naihatid din kalaunan sa sementeryo ang labi. Wala pang 2 buwan mula nang maitayo, gumuho ang isang river wall sa kasagsagan ng ulan sa Marilao, Bulacan. Ayon sa punong barangay ng Prensa 2, 5 milyong piso ang halaga ng proyekto.
Paliwanag naman ng kontraktor, hindi substandard ang proyekto. Posibleng dahil daw sa bigat ng tubig kaya nangyari ang pagguho. Pinaiimbestigahan na ng alkalde ng Marilao ang nangyari. Jubel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, asahan pong magpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa habagat na umiiral sa kanlurang bahagi ng bansa na magdudulot ng maulap na panahon na may mga pag-ulan. Posible ang mga pag-ulang dala ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon. Iba yung pag-iingat po lalo na sa mga taga Ilocos Region dahil posible ang malakas na ulan. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa para sa mga batang evacuee sa Calasiao Sports Complex. Layo ng mga aktibidad na mawala ang pagkainip o pagkabagot ng mga evacuee sa kabila ng kanilang sitwasyon sa loob ng evacuation center. Sa pagkanta ng childhood development workers, napasing-along ang mga bata. Nagkaroon din ng book reading at storytelling. May magic show rin para maaliw at pansamantalang makapagbigay ng ngiti sa mga nasalanta ng baha. Sa Day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, itinuloy ng prosecution witness mula sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office ang kanyang testimonya sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Muling sumalang sa witness stand si COA ICFAO State Auditor Zailin Del Campo sa ikatlong pagkakataon para makapag-cross-examine ang defense team. Isinagawa rin ang redirect at recross-examinations sa witness. Nagkaroon din ng interjections ang mga senator judges. Sa gitna ng cross-examination ng depensa sa testigo, nagkainitan sina House Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer matapos putulin ni Ferrer ang sagot ni Zailin Del Campo sa kanyang tanong. Dahil dito, pinagsabihan ni Presiding Officer Cheese Escudero ang prosekusyon at depensa na huwag hayaang makaapekto sa korte ang tila generational divide ng dalawang panig. Mahigit 100 barangay sa Pangasinan ang apektado pa rin ng pagbaha ayon sa PDRRMO. Naritong report. Ilang araw nang lubog sa baha ang bahay ni Aurora mula sa Barangay Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Nasa tabing ilog ang bahay nila. Medyo mababa na nga ngayon, ma'am. Nakaraan talaga abot po, ma'am, hanggang doon sa kaya tampo, ma'am. Mayat mayaring nakamonitor si Sinaida sa antas ng baha sa kanilang lugar. Pinasok ng baha ang loob ng kanilang bahay. Mahirap kasi hanggang sa loob ng bahay mo. Tapos yung pag natutulog ka, hindi mo alam, bumabaha na. Dahil sa epekto ng habagat, patuloy na binabahang ilang lugar sa Pangasinan. Sa datos ng PDRRMO, as of 9 a.m. ngayong araw, kabuang 140 na barangay mula sa 12 bayan at 2 syudad ang apektado ng baha. Humupa naman ang baha sa 51 na barangay sa probinsya. Mga bayan ng Santa Barbara at Calasiao ang pinakabinabantay ng otoridad. For the past few days, sa ngayon, ang current status, may mga humuhupa ng mga lugar na binaha. Although, siyempre, yung tatlong bayan at syudad na dinadaluyan ng Sinukalan River, yun pa rin yung mga lugar na binabaha pa rin hanggang ngayon. Patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa mga kailugan sa probinsya. Nananatili na sa spilling level ang Marusay River sa Calasiao. Nasa critical level naman ang Sinukalan River sa Santa Barbara at ang Pantal River sa Dagupan. Kung malalakas ang ulan sa upland, ay bababayan, dadagdag pa rin doon sa tubig baha doon sa ating kailugan. Patuloy na nakaantabay ang PDRRMO sa iba't ibang lugar sa probinsya. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Samantala, makeshift zipline ginamit ng mga otoridad upang matulungan ang ilang residenteng binaha sa Zambales.
Silipin sa report. Gumamit ng makeshift zipline ang mga otoridad sa rumaragasang Santo Tomas River upang maabot ang mga residente sa bahagi ng Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales na hindi makatawid matapos tangayin ng malakas na agos ang tulay. Naglagay ng zipline mula sa Barangay Hall patungo sa kabilang bahagi ng komunidad bilang alternatibong paraan upang maihatid ang relief goods at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga apektadong residente. Tinatayang 800 residente ang apektado roon. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa Santa Fe at sinusuri ang iba pang hakbang upang matiyak ang paghahatid ng tulong at kaligtasan ng mga residente habang hindi pa naaayos ang nasirang tulay. Nasagip ang isang lalaki matapos aksidenteng mahulog sa San Pedro Gumain Dam sa Florida Blanca, Pampanga. Nangingisda umano ang lalaki sa kasagsagan ng ulan na mangyari ang insidente. Agad rumisponde ang mga otoridad at matagumpay na naisalba ang lalaki. Nagbayanihan ng mga pulis at ilang residente sa pag-rescue sa mga stranded na individual na namasyal sa Barangay Barangobong, Nueva Era, Ilocos Norte. Ayon sa pulisya, habang nasa lugar ang 8 individual, biglang tumaas ang antas ng ilog dahil sa malakas na pag-ulan. Tinulungan sila ng mga residente at isinilong sa kanilang bahay. Rumisponde ang mga pulis at sa tulong ng mga residente, itinawid sila sa ilog. Maayos din na nakauwi ang mga ito. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Pamamasada gamit ang balsa, kuliglig at kariton, kumikitang kabuhayan ngayong may baha. Tunghayan sa report ni Sandy Salvacio. Sa gitna ng nararanasang baha sa ilang bayan at syudad sa Pangasinan, may ilang kababayan na sa halip na problemahin ang baha, itinuturing pa nilang biyaya dahil ginawa nila itong pagkakitaan. Sa Dagupan City, hirap nang makadaan sa E.D. Fernandez Avenue ang mga tricycle dahil sa taas ng antas ng baha. Kaya hari ngayon sa binabahang kalsada ang mga maliliit na bangka. Sila ang naglilibot sa Central Business District upang maghatid ng mga pasahero. Isa si Eugene sa mga nagbabakasakaling kumita kahit papaano sa pagiging bangkero. Harap buhay kami dito. Ano man ang buhay ko kaya? Nagbabangkero. Kurte, isang tao. Tulay, tas CTI. May mga pumapasada na rin gamit ang kuliglig. Kayang-kaya raw kasing suungin ng kuliglig ang mga kalsadang hindi na madaanan ng mga tricycle at motorsiklo. May mga pating lukaw po. Lukaw dito sa Mayumbo. Kasi malalalim pong hindi kaya ng mga jeep. Kumikita raw si Lester ng 500 pesos sa kada araw na pamamasada gamit ang kanyang Kuliglig Express. Tama lang madam, nag-aantay lang para may sakay din. Magkano po? Bahala silang, may mga magbigay ng 20-30. Okay lang. Maliban sa kuliglig at bangka, may mga namamasada rin gamit ang mga kariton at iba pang farm equipment tulad ng traktora. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapaparin niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.